saka sa ating mga tagapakinig sa Bumbu Radio. Ang lagay po ng Lingayen ngayon ay may mga barangays na kung saan ay lubog sa baha, Sir Prami, tulad ng Pangapisan North, Pangapisan Sur, at saka ibang parte ng Manibok. At itong Barangay Lipsong East, saka West, no? Kasama na dyan ang Kapandanan, part ng Balangubong, Dumalandan, saka dito sa Bantayan, Barangay Bantayan at Barangay Balugok, Sir Prami. Oo. So as of now po sir, ito po ba ay ang ating konseho ay may mga pag-uusap na or may plano po? Kamusta po kaya yung mga damage na po dito? Nakikita na po ba tayo may pangailangan po for to declare state of calamity? Hinihintay namin na Sir Prami yung ang departamento ng MDRRMO sapagkat sila talaga yung umiikot ngayon, no? Siguro kung mayroon ng abiso na tayo po ay magdeklara ng state of calamity at saka kami mag-i-special session siguro, Sir Prami, para at least matugunan natin ang pangailangan ng ating mga kababayan. So for this time, Sir Prami, ay nakaantabi naman ang MSWD, ang MDRRMO, at ang LGU Lingayen para tugunan yung mga kababayan po natin na nasa evacuation center, Sir Prami. Pero nagbibigay na rin po tayo ng mga relief goods po sa kanila, Councilor, lalo po sa mga apektado po. Nandun pa rin po sa kanila pong tahanan po, Councilor? Yes, Sir Prami, ang inuuna namin ngayon ay yung mga kababayan po natin na nasa evacuation center. Kaya ang ating Vice Mayor, Sir Prami, ay umiikot every barangay kasama ang ating mga ibang councilors, sila Councilor Norman Doroteo, Councilor Gab Macaraag, at ang inyong lingkod, no? At isa dyan na pansamantala nating ibinibigay, Sir Prami, ay yung pagbibigay ng coffee, tinapay at saka lugaw, Sir Prami. Doon naman sa mga kababayan po natin na nasa evacuation center, nasa barangay, sila po yung mga binibigyan po natin ng goods, Sir Prami. Opo. Councilor, sa inyo pong pagiging batang Lingayen po dyan na kamusta po ba ang sitwasyon? May mga ilan po ba tayo na pangailangan na ano po ba nakikita po natin na parang ganyan pa rin po ang sitwasyon po natin? Drain system po ba? Or kaya wala pa naman pong tubig po na mataas dyan mismo sa may Agno River papunta po sa ating Lingayen kasi kayo po yung labasan po dyan. How's that po sir? Ano po bang kamusta po yung ating pong inspeksyon sa ating pong mga barangay na tinukoy kung bakit po binabaha maliban po dito sa pagiging low-lying barangay po talaga, Councilor? Actually, Sir Prami, yung mga nauunang nababaha talaga, ito yung mga mababang lugar. At isang nakikita po natin dito na solusyon ay pailaliman yung tubig, yung Agno River, Sir Prami, at magkaroon sana ng diretsong flood protection, no, para hindi na umapaw ang ilog tulad dito sa Barangay Kapandanan, Barangay Balangubong, Pangapisan North. Yan yung mga malapit sa Agno River, no? Pangapisan North. May mga times, Sir Prami, na kapag ito dire-diretso ang ulan at nagpakawala ng tubig ang mga dams, so madaling umapaw dahil yung slope protection ng Agno River ay hindi pa dire-diretso, no? Kung magawa sana ito, Sir Prami, na dire-diretso hanggang doon sa Mount River na sa part ng Limahong, talagang malaking tulong na ang tubig ay dire-diretso patungo sa dagat. Sa ngayon ay tulad dito sa part ng southern part ng barangay, Sir Prami, buti na lang ay medyo humupa ang ulan. Kasi umapaw na ang Agno River, no? So dito sa southern part ng Lingayen, tulad dito sa Barangay Wawa, Lasip, yan yung part na kapag dire-diretso yung ulan at nagpakawala ang mga dams, talagang ang tubig ay madaling umapaw sa Agno River, Sir Prami. Alright. And sir, bilang kayo po isa pong farmer din, no? At
kamusta naman po yung mga farmers po natin dyan? Ang monitoring po natin yung kanilang pong kalagayan, lalo po yung kanilang pong mga tanim na hindi lang po pangisda po ang karamihan pong livelihood po dyan ng inyong po mga kababayan mga taga-Lingayen, kundi mga farmers din po, Sir Jonathan. Kamusta po? May monitoring po ay doon at may nakuha po ay mga assessment, partial assessment mula mismo sa pong LDRRMO? Yes, Sir Prami, actually hindi lang tayo dumidepende sa mga reports kundi talagang minomonitor po natin, no. So may mga tanim na gulay na apektado na sa ngayon, may mga lubog na, maging yung mga palay ng ating mga magsasaka, no. Ako ang palay ko lubog na, yung mga ibang tanim ko na talong lubog na rin. So, apektado ngayon ang ating mga magsasaka at mangingisda, Sir Prami. So, sila dapat yung isang tignan natin para at least ay mabigyan natin sila ng tulong kung ito ay dire-diretso yung sama ng panahon sa Sir Prami. Alright. And sa ngayon ay patuloy pa rin po yung ating pong pag-iikot. At hindi naman po ba nadagdagan na or unti-unti na rin po nagsisiuwian po yung mga ilang po mga evacuees po, Councilor, sa iyo pong monitoring? Kahapon na Sir Prami ay nabawasan yung mga nag-evacuate, no, sa mga barangays, barangay hall, sa evacuation center natin dahil sa kahapon medyo Yes. sumikat na yung araw, no, pero yung iba hindi pa rin pinapayagan ng mga punong barangay sapagkat malalim pa rin talaga yung mga ibang lugar na kung saan ay hindi pa pwedeng pauwin yung ating mga kababayan na nag-evacuate, no. Dito sa part ng poblasyon na Sir Prami, maging dito sa part ng Capitol, ay tinitingnan naman ng ating gobernador kung paano yung tubig ay mapunta, no, sa Agno River saka dito sa dagat kasi ongoing yung siyempre proyekto ng ating governor, Sir Prami. Kapag ito ay natapos, malaking bagay ito, no, dahil ang plano ng ating gobernador ay napakaganda kung paano pupunta yung mga tubig dito sa Agno River. Yes. No, mayroon siyang plano doon sa part ng Boulevard sa may Maramba na kung saan ay doon pupunta yung mga tubig, no, na manggagaling sa part ng Capitol na hindi po direct, no, sa napupunta sa dagat kasi alam naman niya ng ating gobernador na hindi dapat direct na pumunta yung tubig sa dagat. Kaya sa ngayon, buti pinatas ng ating gobernador yung Capitol Ground, kasi kung hindi yun pinatas, ay baka baha na rin, no, doon sa paligid ng Capitol, Sir Prami. So, ongoing yung construction, so asahan ng ating mga kababayan na this year o kaya next year ay yung malaking problema natin sa baha ay mabibigyan ng solusyon sa pamamagitan ng magandang inilatag ng ating gobernador dito sa Capitol area at nakikoordinate na rin ang probinsya, Sir Prami, na sana yung master plan ng Kapitolyo, yes, ay makikisa ang lalo na itong malapit na bayan, ang bayan ng Lingayen, kasi ang isang problema dito, Sir Prami, yung mga drainage din, no, na kung saan ay siyempre itong ginagawang proyekto ngayon tulad ng yung bypass road ay mayroong nakakonekta diyan na daan na kung saan may mga drainage po tayo na natabunan. So yan yung isang tinignan namin nung lumakas ang ulan, nagkaroon ng medyo baha dito sa poblasyon ng Lingayen, Sir Prami. Alright. And speaking sa ginagawa pong redevelopment po dyan po sa may Capitol Complex po, sir, bilang sa ating pong bayan po, paano po ba tayo, ano pong ginagawin po natin para tayo po ay makasunod at tayo po ay makasabay po? I mean to say, may plano din po ba tayo? Kasi kayo rin po ang siya mabibiyayaan po niya, lalo po sa mga turista po
na siyang pupunta po dyan na Councilor. I mean to say, ito ay para maka-adapt po tayo sa mga changes po na nangyari po ngayon dyan sa ating pong bayan po with that project po, Councilor. Actually, Sir Promise, sa pangunguna ng ating mahal na Mayura, o si Pinayday Castañeda, at pakikipag-ugnayan ng Sangguniang Bayan, no, sa pangunguna po ng aming Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Jem Crisostomo, ay maganda yung coordination ng probinsya at ng itong Lingayen, Sir Promise, sapagkat lahat po ng plano na proyekto ng ating gobernador ay 100% ang suportahan ng bayan ng Lingayen, sapagkat alam po namin na talagang tama yung sinabi ninyo na ang unang magbibenepisyo ay ang ating mga kababayan dito sa bayan ng Lingayen.